morning mga preno. Ngayong umaga ipapakita ko sa inyo kung papaano tayo mag-abono ng mga pananim nating talong. Ano? Ito palang talong na ito ay mag 28 days na. Naabuno na natin ito ng 2 beses. Nung unang linggo, pagkatapos nung pangalawang linggo. Ito bali pang-apat na linggo na ito. Ipapakita ko kung paano ang aking paraan sa pag-abono nitong bali 4 na linggo ng gulang na talong. Ito medyo malalaki na sila. Ayan. So ang kailangan po natin ay itong 16 liters na tubig. Kasya dito sa timba, no? Siyempre talong, yung talong. Itong lata pang takal. Tapos yung abono, ito urea. Saka itong complete fertilizer 14. Okay, maglagay lang tayo ng isang lata nitong complete fertilizer. Ilagay natin dito sa tubig, no? Tutunawin natin dyan. Tapos isang lata rin ng urea. Ito. Haluin lang natin. Kamayin lang. Medyo malamig, oh. Haluin hanggang sa matunaw. Medyo matagal matunaw yung complete fertilizer. Ito, buo-buo. Bayaan lang hanggang matunaw, no? Haluin. Yun pala sa unang pag-abono, yung puro urea lang. Yung isang linggo pa lang pagkatapos magtanim, urea lang ang ilagay. Hindi muna natin lagyan ng nitong complete fertilizer. Ito lang muna sa unang linggo. Yung pangalawang linggo, gano'n na. Isang takal nitong complete fertilizer, saka isang takal ng urea. Sa unang linggo, bawat puno ay isang lata lang. Isang lata ng ganito sardinas. Bawat puno isang takal. Sa pangalawang linggo, ganun din. Isang takal lang nito kada puno. Pero may halong complete fertilizer na yon. Itong pangatlong pag-abono natin, tig 2 takal na ang ilagay natin sa bawat puno, ano? Medyo malaki na. Ganito ang paglagay. Ayan. Pag lang medyo malapit sa puno, baka masunog naman. Ayan, tag 2. Tunaw na yung abono, pwede na. Ganyan lang. Uulitin naman natin bawat 2 linggo. Pagdating ng bali 8 linggo ng edad nitong talong, magdagdag na naman tayo ng ibang abono, yung para sa
pamumulaklak na niya. Dahil mag-umpisa na mamumulaklak yan pagka abot na siya ng 2 buwan. Okay. Bago ko pala makalimutan, kailangang panatilihin nating malinis, no? Tanggalin yung mga damo, tsaka kung may mga organic tayo na abono, fertilizer, yung mga nabubulok na mga basura, ganyan, dayami, pwede natin lagay ito sa mga ihalo natin dito sa lupa, sa garden, para mas lalong gumanda yung mga pananim natin. Okay. Update naman tayo doon sa mga tinanim nating saging nung huli nating vlog, no? Ayan, may mga bunga na. Yung iba na-harvest na natin. Ayan, oh, may bunga na. Ayan, papaya, bulok na lang, walang kumuha, walang kumain. Ito, nagbunga na. Ayan, oh, lalaki. Natural lang ang pagkuhan yan, walang spray, natural yung abono natin dyan, mga organic lang, yung mga tayo ng baka, kambing, saka yung mga ipot ng manok, lagay natin dyan sa puno. Yung dito banda, namunga na rin, no? Na-harvest na natin yung iba. Ayan, malaking bagay itong mga puno tayo, malilim yung ginagalaan ng mga manok natin. Ayan, mga free range na manok, hybrid yan, pero naka free range lang para medyo matibay sila. Ayan, medyo marami-rami na rin yan sila. Hindi sila nadidisturbo, no? Hindi mainit yung tinitirahan. Dito rin meron, may mga laman. May nangingitlog, may naglimlim. Dito meron din, meron pang nangitlog dito. Ayan, may naglimlim doon sa isa. Yung mga alaga nating manok, may mga panglaban tayo dito manok, no? Importante may mga tanim na saging para malilim yung mga tirahan nila. So, lalaban na ito sa linggo. Sana manalo tayo. Saka ito, laga nating kambing, si Gloria. Ayan, oh, may mga anak yan si Gloria, 2. Yan, anak ni Gloria yan, si Digong. May isa pa, 2 ito sila.
naman si Bongbong. Ang nanay nila si Gloria. Dalawang anak si Bongbong sa si Digong. Kasundo naman oh. Itong dalawa may pangalan din. Si Sarah at si Amy. Ayan oh.